Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, ito po ang part 2 ng kwento ni Miss Violet. Kuya, lumipas ang mga araw, ginawa ko ang pagiging ama at ina sa mga anak ko. Paminsan-minsan may kumpare akong tumutulong sa panglalaking work sa bahay, lalo na sa electrical. Kuya, di ko alam na parehong nahuhulog na ang loob namin sa isa't isa. At dito, iikot ang pangalawang story sa buhay ko. Nakilala ko si B, neighbor namin siya at ninong ng bunso ko. Hiwalay siya sa asawa ng matagal na nasa probinsya rin. At may kasamang ibang partner na. Kuya, si B, siya yung nagpapayo dati sa ex ko. Natigilan na niya ang pambababae niya, alang-alang sa mga anak namin. At ang sagot daw ng ex ko sa kanya, "Nandyan ka naman pare, huwag mo sanang pabayaan ang inaanak mo." May ganon. Kuya, di sa pamayabang, ang mga ginagawa ng ex ko at ang mga gusto ko sa lalaki ay nasa kay B. Na kaya siguro nahulog ang loob ko. Siya ang tumatayong ama ng mga anak ko. At lalo na siya na nakilala ng bunso ko bilang ama. Electrical engineer siya at contractor. Sa madaling sabi, kuya, na in love si ako sa pangalawang pagkakataon. Anyway, pareho kaming malaya sa isa't isa. Nagsama kami sa apartment, kasama ang mga bata. Nagtulungan kami. Tinulungan ko siya na makapag-apply sa seaman. At nakapag-work naman sa isang luxury cruise ship. Naging tahimik at maayos ang pamumuhay namin. Napatawad ko si ex ko at mga in-laws ko. Pero di pa rin kami nagkikita hanggang nagbinata na ang bunso ko. Lumipas ang mga araw, buwan, taon, na okay kami ni B. Nakailang balik siya sa barko at kumuha na kami, kuya, ng house and lot sa Cavite. 10 years na po kaming nagsasama ni B. Kulang na lang ang kasal sa amin. Pero yun na nga. Parihas kami kasal sa una. Ang mga magulang niya, mga kapatid, pati pamangkin ay tumira sa amin ng ilang buwan sa Manila.
Parang board and lodging pag lumuluwas sila sa Maynila. Galing Davao. Kuya, sa maniwala kayo o hindi, mas mahal ko si B kaysa kay Mr. A. Mabait naman kasi. Maalalahanin, may respeto sa akin, at malambing. Lagi siyang may place pag nag-uutos sa akin. At magaling din magluto. At lalo na mahal niya mga anak ko na parang tunay niyang anak. In fact, ang tawag sa kanya ng mga anak ko ay Daddy. Di kami nag-aaway o nagsasagutan. Kuya, 10 taon na naming pagsasama. May nangyaring di ko inaasahan, ni sa panaginip di ko naranasan. Ikakagulat niyo rin. Nang muling magbakasyon siya. Every year kasi, bakasyon niya 9 months. Lagi ang kontrata sa barko. At tuwing sampa, nag-a-upgrade. Kaya malaki na sahod niya that time. Nagpaalam siya na magbabakasyon sa Davao para dalawin ang ama niyang may sakit. Isasama ako, pero sabi ko, wag na. Ikaw na lang. Atayin mo na yan na makabanding pamilya mo. Kuya, may anak si B na isang lalaki. Binata na ng time na iyon. Malaki po ang tiwala ko sa kanya. Nakalimutan ko na pwede palang magbago ang lahat sa isang iglap lang. Tumawag naman siya kung saan sila ng anak niya. Namamasyal, shopping at iba pa. By the way, kuya, sustentado tatay niya at anak niya, at ako lagi ang nagpapadala. Pagbalik niyang Maynila, galing Davao, wala siyang kinikwento sa akin. Hanggang pagsakay niya ulit ng barko. Wala akong napansin na kakaiba. Lumipas ang mga buwan. 3 times a week kung tumawag. Naging 2 na lang, minsan 1 tawag sa 1 linggo. Busy lang daw. Or walang signal. Bago matapos ulit ang contract niya, nagsabi sa akin na magja-jump ship siya sa Canada. Maganda raw kasi ang buhay doon. At may friend siya na kasama niya at may contact sila doon. Ayaw kong pumayag, kuya. Sabi ko, di mo naman kailangan kumita ng malaki. May work naman ako at sapat na sa atin yan.
Ang sabi niya, kuya, may pangarap daw siyang iba. Ayaw daw niya magbarko ng matagal. Sabi ko, mahirap ang buhay doon pag nag-TNT ka. Mahirap ang communication natin. Sabi niya, gagawa daw siya ng paraan. Wala akong magawa, kuya, kundi sumama. Wala akong magawa, kuya, kundi sumama ang loob ko. Kasi for the first time, di kami nagkasundo. At mula noon, lagi na kaming may tampuhan. Dumalang tawag niya. Minsan wala pa sa isang linggo. Hanggang dumating ang araw na aalis na siya mula sa barko to Canada. Umiyak ako, kuya. Sabi ko, nagpaalam pa. Nagpaalam pa siya, di rin naman pala niya ako susundin. Mula noon, kuya, walang araw na di ko siya pinagdarasal na sana ligtas siya sa anuman. Sama-sama kaming magsimba ng mga anak ko at ipinagdarasal ang kaligtasan niya. Dumalang ang tawag niya, kuya. Dumalang talaga ang tawag niya. Medyo mahirap daw doon at di raw siya makatawag ng madalas. Kasi wala daw siyang panggastos. This time, kuya, year 1997, nang lumipat kami ng Cavite, nag-rent muna kami ng apartment. Dahil di pa naman tapos ang bahay namin na kinuha. Hinuhulugan lang. Labis akong nabahala sa kawalan namin ng komunikasyon. Nag-umpisa akong tumawag sa probinsya nila at kausapin mga kapatid niya at ipaalam na ganon ang sitwasyon na. Pero ang sagot nila sa akin ay di rin tumatawag sa kanila. Pati opisina, tinatawagan ko na. At dito ako nagulat ng husto. Nang sabihin sa office na alam namin dumating na at nakababa na si B. So, to verify, nagpunta ako mismo sa office at doon natuklasan ko sa manager. Mismo na nandito na nga siya. Tinanong ako ng manager kung wala sa iyo si B. May ibang alam ka? May ibang alam ka ba na uuwian niya? At tinanong niya ako kung kasal kami. Sabi ko hindi. Pero ako ang alote na niya. Nakalagay naman sa mga kontrak niya. So sabi ng manager niya, hayaan mo, Mrs. Aalamin ko at tatawagan ko. At bukas, papuntahin kita ulit dito sa office.
Umuwi akong lito at naiyak na kuya. Di ko maisip na may babae siya. Di ko pa rin kuininto sa mga anak ko. Tapos, tawag ako sa Davao para sabihin sa tatay niya at mga kapatid niya na nandito na siya. Pero di sa akin umuwi. Wala rin daw doon sa kanila. Yun ang sabi. Ang sakit, kuya. Di ko na siya matawagan. Tapos kinabukasan, tumawag ang office. Pinapapunta raw ako ng manager. Noong walang-wala pa siya, di siya hinabol ng ex-wife niya. O siya rin di naglakas loob na balikan ang pamilya niya. Sa galit ko, kuya, nag-decide akong umuwi ng Davao para makita ko siya at sumbatan. Pero nang gabing bago ako lumipad papuntang Davao, tumawag siya sa akin at nagsusuri sa nagawa niya. Gusto niya na raw kasing itama ang mga mali. Gusto niyang itama yung mga mali niya sa pamilya niya. Kuya, ang sabi ko sa kanya, at ako, kami ng mga bata, wala kang pagkakamali. Ganun na lang yon. Nagmakaawa ko, kuya, sabi ko, kung ang hinabol ng asawa mo ay allotment, sige, ibigay mo. Ibigay mo sa kanya lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Ikaw na ang buhay ko. Now, paano ako? Hindi ko kaya. Sagot niya sa akin, kuya, kayanin mo para sa mga bata at huwag mong pababayaan si GR, yung bunso ko, kuya. Kasi napamahal na sa kanya. Siya ang kinagis ng ama. Susustintuhan kita para sa mga bata. Yung bahay na kinuha natin, refund mo na yan at baka mahabol yung ex niya. Napakasakit, kuya. Nalaman na ng mga bata na di na uuwi si daddy nila. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang lahat ng pagkatalo ko. Marahil ito ang kalooban ng Diyos. Kakayanin ko kasi alam niyang malakas ako. Kuya, mula noon, yung pangako niyang magpapadala ng kunting tulong ay
ay napako. Kinalimutan ko na siya at lahat ng alaalang binura ko at itinapon ko lahat. Ganun pala ang pakiramdam ng naluko for the second time. Mula noon ko yan naging martyr ako. Di ko naman nilalahat ang mga lalaki, pero nawalan ako ng gana sa mga Pinoy. Life must go on. Year 1997. Nang nangyari to, may 2 college na ako at 1 elementary that time. Nasa private school lahat, kaya ibinuhos ko ang oras ko sa pag-aahinte. Malakas ako kumita noon, kuya, sa insurance field. Hawak ko ang mga employees ng Metrobank at mga loan borrowers sa mga branches nila. Mula noon, pinag-aral ko at pinag-aralan ko na patawarin yung ex ko na si Mr. A. Na kasalukuyang nagkaroon ng 2 anak sa kabit niya at si B. Dito pumasok ako sa simbahan ng Aglipay Church at naging choir member ako. Unti-unti nagbago ang buhay ko, kuya. Sa tulong ni Lord. Napakabuti niya. Di ako pinabayaan. Sana nagustuhan niyo ang kwento ko kahit napakahaba. Talagang marunong si Lord. Akalain mo. Magkita at makilala kita sa YT, kuya, na naging daan tuloy na maisa ang kwento ng buhay ko. At sa mga viewers, sana may natutunan kayo. At huwag niyong gagayahin. At sana huwag mangyari sa iba. Baka di niyo makakayanan. Maraming salamat po. God bless and more power sa iyong channel, Kuya Kalbo. Mga kaibigan, mga kapatid, dito po nagtatapos ang kwento ni Miss Violet. Kwento na masasabi nating puno ng pasakit. Sa unang pagkakataon ng kanyang pag-ibig, ay nagkaroon siya ng pasakit
dusa sa una niyang inibig. Sa pangalawa, doon niya naramdaman ang totoong pagmamahal na hinahanap niya sa isang lalaki. Ito may pareho silang hiwalay. Pero hindi inakala ni Miss Violet na mangyayari sa kanya ulit ang nangyari sa una niyang minahal. Pero walang imposible kung manalig tayo sa Panginoong Diyos. Dahil kung may pananalig tayo, anumang pagsubok sa buhay natin, ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya napakaganda ng ginawa ni Miss Violet. Pinatawad niya ang mga nagpasakit sa kanyang kalooban. At kumapit siya sa Panginoong Diyos. At dahil doon, naging maayos ang kanyang buhay at napalaki niya ang kanyang mga anak na siya lang mag-isa. Kaya Ma'am, Miss Violet, siya po si Ma'am Christy Alforte, na kung saan nandito po siya lagi sa atin. Siya po ay Team Kapuso. Ma'am Miss Violet, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Mapagkuhanan ng aral. Sabi mo nga, sana hindi mapagdaanan ng iba, baka hindi nila kakayanin. At ikaw, taas noo ka ngayon na masasabi mong kaya mong itaguyod ang mga anak mo mag-isa. Kaya congratulations sa iyo, Ma'am Miss Violet. At naway, gabayan ka ng Panginoong Diyos, 10 ng iyong pamilya. Muli, maraming salamat po sa ating lahat na nandito ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway isubscribe po ninyo ako. At syempre mag-share at mag-comment. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po natin ang magpadala dito sa aking palatuntunan. Kagaya ni Ma'am Christy Alforte, na dito daw niya na ibigay ang kwento niya sa kanyang buhay. Maraming salamat. Muli, ako nga po pala si Jun Saibert, ang lagi nang nagsasabing, God bless us all.